Milyon-milyong Pilipino ang nagtatrabaho ng buong buhay nila. Nagbabayad ng SSS contributions buwan-buwan, taon-taon, na may isang pangarap lang, na kapag dumating ang araw ng kanilang pagtanda, may maasahan silang pensyon na sapat para mabuhay ng may dignidad. Pero ngayon, ang tanong na kumakalat sa buong bansa ay ito, at pakinggan ninyo ito ng mabuti. Ang mga bagong SSS pensyonado, yung mga na-approve lang ng pensyon nitong mga nakaraang taon, matitikman din ba nila ang pension increase na paulit-ulit na pinangangakuan ng administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos? O sila ba ay iiwanang nakatayo sa labas, nakatingin lang, habang ang mga dating pensyonado ang nakikinabang? Ito ang katotohanang kailangan ninyong marinig ngayon. At huwag kayong umalis sa video na ito dahil kasama dito ang computation examples, deduction breakdown, ACOP reminder, scam warnings, at lahat ng praktikal na impormasyon na direktang nakakaapekto sa inyong pensyon ngayong buwan. Manatili kayo. Nagsisimula na tayo. Maligayang pagdating sa aming channel, and kung ito ang unang beses ninyong manood dito, sobrang natutuwa kami na nandito kayo ngayon. Dahil hindi ito basta-bastang video. Ang video na ito ay ginawa namin para sa inyo, para sa bawat Pilipinong nagtatrabaho ng walang pagod, nagbabayad ng kontribusyon ng tapat, at ngayon ay may katanungan na nangangailangan ng totoong sagot. Kung kayo ay kasalukuyang SSS pensyonado o malapit ng mag-retire, o ikaw ay tumutulong sa isang miyembro ng pamilya na nag-a-apply ng retirement benefits, ang video na ito ay para sa inyo. At ang impormasyong ibabahagi namin ngayon ay hindi ninyo dapat palampasin dahil ito ay may direktang epekto sa inyong pera, sa inyong pensyon at sa inyong karapatan. Huwag kayong mag-scroll, huwag kayong lumipat ng video. Ang susunod na ilang minuto ay maaaring magbago ng inyong pag-unawa sa inyong SSS pension at marahil ay makakatulong sa inyong makuha ang bawat pisong nararapat sa inyo. Alam ninyo, ang problema ng mga pensyonado sa Pilipinas ay hindi simpleng problema ng salapi lamang. Ito ay problema ng katarungan. Ang presyo ng bilihin ay tuloy-tuloy na tumaas sa nakaraang 3 taon. Ang bigas, ang mantika, ang gamot, ang kuryente, lahat pataas. Pero ang pensyon ng karamihang SSS retirees, nakatayo. Hindi gumagalaw. Isang retiradong guro mula Cebu ang nagpadala ng mensahe sa aming channel. Sabi niya, 30 taon akong nagbayad ng SSS. Ngayon, ang aking pensyon ay 4,800 lang bawat buwan. Ang aking maintenance medicine para sa puso ay 3,200 na ang halaga. Wala na akong natitira para sa pagkain. Hindi ito kwento ng isang tao lamang. Ito ang katotohanan ng daan-daang libo sa ating mga kababayan na umaasa sa kanilang SSS pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Kaya ang tanong tungkol sa pension increase, ito ay hindi lang usapin ng dagdag na pera. Ito ay usapin ng survival, ng dignidad, ng karapatang mabuhay ng maayos pagkatapos ng mahabang panahon ng paglilingkod. Ito ang hindi alam ng marami, at ito ang kailangan ninyong maunawaan bago ang lahat. Sa nakaraang mga taon, ang SSS ay naglabas ng pension increase. Ang pinakakilala ay ang 1,000 monthly pension hike na naipatupad ilang taon na ang nakararaan. Ngunit ang pagbabagong iyon ay may tinatawag na effectivity date, isang partikular na petsa kung kailan ito naging epektibo. Ang problema, ang mga pensyonado na na-approve ang kanilang pension pagkatapos ng effectivity date ng dating increase ay hindi nakasama sa adjustment na iyon. Sila ay natanggap ng pension base sa bagong computation, ngunit ang dagdag na iyon na 1,000 ay hindi na inilapat sa kanila dahil kasama na raw ito sa bagong base rate. Sa madaling salita, may mga pensyonado na nagtanong, bakit ang aking kapitbahay na nag-retire noong mas maaga ay mas malaki ang pension kaysa sa akin kahit mas mataas ang aking average monthly salary credit? Ang sagot dito ay nasa timing at sa paraan ng computation ng SSS. May isa pang mahalagang update. Sa ilalim ng administrasyon ni BBM, may mga discussion na nagaganap sa loob ng SSS Board of Directors tungkol sa susunod na pension adjustment. Ang SSS ay obligado sa ilalim ng batas na tiyaking ang pension amounts ay naaangkop sa cost of living.
Ngunit ang bawat adjustment ay kailangang dumaan sa masusing pagsusuri ng financial sustainability ng SSS Fund. Gumawa tayo ng konkretong halimbawa para maintindihan ninyo ng mas malinaw. Sabihin nating si Mang Ernesto ay nag-retire noong 2024 sa edad na 60. Ang kanyang average monthly salary credit o AMSC ay 18,000. Siya ay nagbayad ng SSS contributions sa loob ng 25 taon. Ang SSS pension formula ay ganito: 300, dagdag ang 20% ng AMSC, dagdag ang 2% ng AMSC para sa bawat credited year of service na lampas sa 10 taon. Para kay Mang Ernesto, 300 plus 20% ng 18,000 na katumbas ng 3,600 plus 2% ng 18,000 na multiply sa 15 na karagdagang taon, iyon ay 5,400. Total pensyon ni Mang Ernesto, 9,300 bawat buwan. Ngayon, kung may dagdag na pension increase ng 1,000 na mailalapat sa lahat ng kasalukuyang pensyonado, kasama na ang mga bagong tulad ni Mang Ernesto, ang kanyang pensyon ay magiging 10,300 bawat buwan. Malaking pagkakaiba iyon. Iyon ay katumbas ng isang buwan na supply ng maintenance medicine para sa maraming kondisyon. Iyon ay katumbas ng tulong pinansyal sa isang anak o apo na nag-aaral. Iyon ay dignidad na hindi dapat ipagpaliban pa. Kaya't ang tanong kung kasama ba ang mga bagong pensyonado sa susunod na increase, ito ay hindi maliit na bagay. Ito ang hindi alam ng marami, at marami ang nagulat nang matanggap ang kanilang unang pensyon. Kung ikaw ay may natitirang SSS loan, salary loan, calamity loan o emergency loan, ang SSS ay may karapatang ibawas ang iyong monthly amortization direkta sa iyong pension. Ito ang tinatawag na offset o loan deduction. Halimbawa, ang iyong computed pension ay 7,500 bawat buwan. Pero may natitirang SSS salary loan kang 60,000 na may monthly amortization na 1,500. Ang iyong aktual na matatanggap ay 6,000 lamang hanggang sa mabayaran ang buong utang. Hindi ito parusa. Ito ay proseso ng batas. Pero kailangan ninyong malaman ito ng maaga para hindi kayo magulat. Ano ang dapat ninyong gawin? Bago pa man mag-apply ng retirement benefits, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at hilingin ang inyong loan statement of account. Alamin kung magkano ang inyong natitirang utang at kung kaya, bayaran ito ng buo bago ang inyong retirement date para ang inyong full pension ay matanggap ninyo ng walang kaltas. Pakinggan ninyo itong mabuti. Kung hindi ninyo alam ang inyong loan balance, huwag hulaan. Magtanong. Ang impormasyon ay libre. Ang pagkabigo ay mahal. Para sa mga bagong pensyonado at sa mga gustong malaman ang eksaktong petsa ng kanilang pension release, narito ang mga dapat ninyong malaman. Ang SSS pension ay inilalabas buwan-buwan. Para sa mga naka-enroll sa electronic payment, tulad ng bank transfer sa Union Bank, BDO, Land Bank o iba pang accredited banks, ang pension ay karaniwang nililipat sa loob ng unang 10 araw ng buwan. Para sa mga tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng SSS Accredited Payment Centers tulad ng Bayad Center o M. Luillier, ang schedule ay karaniwang sa ika-15 ng buwan o depende sa inyong region. Ang pinakamahalagang rekomendasyon, i-enroll ang inyong pensyon sa isang bank account o e-wallet na accredited ng SSS. Hindi lang ito mas maginhawa, mas ligtas din ito. Hindi na kayo kailangang lumabas ng bahay tuwing buwan at pumila sa mahabang linya. Kung hindi pa kayo naka-enroll sa electronic payment, pumunta sa SSS branch at dalhin ang inyong UMID card, valid ID, at ang detalye ng inyong bank account number at branch ng bangko. Libre ang enrollment at isang beses lang itong gawin. Ito ang isa sa pinakamahalaga at madalas na hindi napapansin ng mga pensyonado, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners. Ang ACOP ay isang taunang proseso na kinakailangan ng SSS para mapatunayan na ang mga tumatanggap ng pensyon ay buhay pa at lehitimong nakikinabang. Kung hindi ninyong sagupain ang ACOP sa loob ng itinakdang panahon, karaniwang isang buwan bago mag-anibersaryo ng inyong pension approval, ang inyong pensyon ay maaaring pansamantalang masuspinde. Ang mabuting balita, maaari nang itong gawin sa maraming paraan. Maaari itong gawin online sa pamamagitan ng My SSS portal. Maaari rin itong gawin sa pamamagitan ng SSS accredited banks.
At para sa mga hindi makalabas ng bahay dahil sa sakit o kapansanan, may paraan din para makapag-ACOP sa pamamagitan ng authorized representative. Huwag hintayin na masuspindi ang inyong pensyon bago kumilos. Alamin na ngayon ang inyong ACOP schedule. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch o tumawag sa SSS hotline para malaman ang eksaktong proseso para sa inyong sitwasyon. Isang suspending pensyon ay hindi lang abala para sa marami, ito ay isang krisis. Iwasan ninyo ito sa pamamagitan ng pagiging handa. Para sa mga kailangang pumunta sa SSS branch, narito ang mga tip na makakatulong sa inyo. Pumunta ng maaga, mas mabuti bago mag-alas 9 ng umaga. Mas kaunti ang tao, mas mabilis ang serbisyo at mas komportable para sa lahat. Dalhin ang lahat ng kailangan sa isang pagkakataon, inyong UMID card o dalawang valid IDs, inyong SSS number na nakasulat sa papel, at kung may request kayo tulad ng loan verification, pension inquiry o ASOP, magdala ng nakahandang listahan ng inyong mga katanungan para hindi kayo malimutan ng kahit isa. Kung may kasamahan kayo, mas mabuti. Hindi lang para sa tulong sa mga form at pila, kundi para din sa kaligtasan. Huwag mahiyang makipag-usap sa SSS staff. Ang kanilang trabaho ay sagutin ang inyong mga katanungan. Kung hindi ninyo naintindihan ang sagot, humingi ng mas malinaw na paliwanag. Ito ang inyong karapatan bilang miyembro at pensyonado. At kung maraming tao sa branch at matagal ang pila, magtanong kung may online na alternatibo ang inyong transaksyon. Maraming SSS services ay magagawa na online o sa pamamagitan ng My SSS app nang hindi na kailangan pang pumunta pa ng branch. Dahil sa mga balita tungkol sa posibleng pension increase, ang mga scammer ay aktibo na naman. Mag-ingat sa mga text message, Facebook message o messenger chat na nagsasabing, "Congratulations! Qualified ka para sa 15,000 pension bonus ng SSS. I-click ang link para maklaim." O kaya, SSS representative kami. Kailangan ng inyong SSS number at bank account para i-process ang inyong pension increase. Ang SSS ay hindi nagpapadala ng mga ganitong mensahe. Hindi sila nagpapadala ng pension increase notifications sa pamamagitan ng personal na Facebook message o SMS na may kasamang link. Lahat ng opisyal na announcements ay makikita lamang sa opisyal na SSS website, www.ss.gov.ph, at sa kanilang verified social media accounts. Huwag ibigay ang inyong SSS number, UMID number, bank account details o OTP sa sinumang hindi kayo personal na nakilala sa opisyal na SSS office. Kung may dumating na kahina-hinalang mensahe, huwag kumilos ng mag-iisa. Ipakita muna sa isang pinagkakatiwalaang tao bago gumawa ng anumang hakbang. Mas mabuting magtanong muna kaysa maging biktima ng pandaraya na maaaring magnakaw ng inyong pinaghirapang pensyon. Para sa lahat ng katanungan tungkol sa inyong SSS pension, loan deductions, ACOP, at lahat ng iba pang concerns, narito ang opisyal na paraan para makipag-ugnayan sa SSS. Ang SSS hotline ay 1455. Libre ito mula sa landline. Para sa mga gumagamit ng cellphone, ang numero ay 02-8920-6446. Bukas ang customer service Lunes hanggang Biyernes, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Para sa email inquiries, ang address ay member-relations.s.gov.ph. Isama ang inyong SSS number, pangalan at detalye ng inyong katanungan. At para sa in-person na tulong, lahat ng SSS branches sa buong Pilipinas ay bukas Lunes hanggang Biyernes. Hanapin ang pinakamalapit na branch sa inyo sa pamamagitan ng SSS website o sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline. Bago tayo magtapos ngayon, may gusto kaming sabihin na sana ay manatili sa isip ninyo. Ang inyong pensyon ay hindi regalo. Hindi ito awa ng gobyerno. Hindi ito tulong na maaaring bawiin kapag nagbago ang politika o kapag nagbago ang administrasyon. Ang inyong pensyon ay ang bunga ng inyong trabaho, ng inyong disiplina sa pagbabayad ng kontribusyon, ng inyong tiwala sa sistema. At ito ay hindi maaaring kunin ng sino man sa inyo. Kaya kung naghihintay kayo ng sagot sa tanong na ito, kung kasama ba ang mga bagong pensyonado sa susunod na pension increase, huwag kayong titigil sa pag-follow up, huwag kayong titigil sa pagtatanong.
At huwag kayong titigil sa pakikinig sa mga update na katulad ng video na ito. Patuloy kaming magbabantay, patuloy kaming magbabalita, at patuloy kaming magsasalita para sa bawat Pilipinong nagre-retiro ng may pag-asa para sa mas magandang bukas. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ibahagi ninyo ito sa mga kakilala ninyo na maaaring kailangan ng impormasyong ito. Isang share ay maaaring malaking bagay para sa isang tao na naghahanap ng tamang sagot. I-subscribe sa aming channel at i-click ang bell notification para palagi kayong updated sa pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS at lahat ng benepisyo ng ating mga pensyonado at senior citizens. Salamat sa inyong panunood, ingat palagi, at tandaan, kayo ay may karapatan. Ipaglaban ninyo ito.